Kapag wala ka nito sa harapan ng bahay mo, Papasok ang malas, lalong-lalo na ngayong February 17, 2026. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po kay ma'am sa panonood po niya. Wala po siya sa Singapore at kay ma'am din wala po sa Antipolo. Maraming salamat po sa panonood ninyo mga madam. ang 2026 po ay mayroong iba't ibang pangyayari. Ang mga ito ay po pwedeng magdulot ng grabing kamalasan sa inyo, lalo na kung hindi ninyo alam kung ano ang gagawin kapag sumapit na ang mga araw na ito. Sa February 17 po, magaganap ang Chinese New Year. Inaabangan ng lahat dahil sa inaasahan natin na darating na good luck energies at mga pagbabago po na po pwedeng magdulot sa atin ng swerte. Ngunit, meron kayong dapat pakatandaan at dapat po alam ninyo ang gagawin sa araw na yan. Dahil magaganap din sa February 17 ang annular solar eclipse o tinatawag na Ring of Fire. Malas po yan. Yan ay magdudulot ng grabeng kamalasan kaya't kinakailangan maglagay kayo ng pangontra sa tahanan ninyo. Ito po ay mga halaman na kilalang lumalaban sa yin energies ng anumang uri. Ibig sabihin, anumang uri ng mga enerhiya na po pwedeng magdulot ng kamalasan sa inyo. Mga halaman na to ang ginagamit para malabanan ang mga yan. Hindi lamang nila nilalabanan, ninoneutralize nila para hindi makaapekto sa inyo. Kaya nila itong baguhin para hindi magdulot ng kamalasan sa iyo. Lalo na kung inaalagaan mo ang mga ito. Ang mga halaman po na ito, kung meron ka sa tahanan mo, ilagay mo sa front entry. Kung wala ka, kahit isa lang sa mga ito, bumili ka. Unang-una po, snake plant. Sunod, lucky bamboo. Sunod, peace lily. Sunod, spider plant, rosemary, at basil. Ang mga halaman na yan ay may kakayahan po ng makapagbigay ng highly protective energies para sa inyo, lalo na sa panahon na napakataas ng yin energies at magdudulo talaga yan ng grabing kamalasan sa inyo. Kung meron ka ng mga ito, ilagay mo sa harap. Maglagay ka indoors, maglagay ka sa living room, maglagay ka sa mga areas na mayroong entry point. Ano ba yun? Back door, windows, maglagay ka. Ano bang maliliit na pwedeng pasukan, maglagay ka ng isa sa mga yan. Ngayon, kung may tanim ka po ng mga yan, at nais mo na maglagay sa entry point ng tahanan ninyo or sa mga windows, back doors ninyo, kumuha ka ng cuttings, ilagay mo sa tubig. Ganun pa rin ang epekto nun. Halimbawa po kung ang halaman mo isa lang, pero yan ay malago, gumupit ka ng cuttings ng mga halaman na yan, ilagay mo sa entry point ng tahanan mo para hindi po makapasok ang negative energies dahil po iba ang negative energies na dala po ng Ring of Fire. Yan ay pinaniniwalaan po na nagdudulot ng pagbabago sa mga tao na tatamaan ng mga malas na enerhiya na dulot nito. Ang 2026 po, maaari pong tamaan yung mga zodiac sign na weak ang energies. Maaari nilang maramdaman yung mga inauspicious energies na pwedeng maidulot nito. Kaya't ipinapayo po na kung kayo ay kabilang sa mga zodiac sign na weak ang energies, magstay kayo indoors. Kaya halimbawa po, kayo ay horse, ox, rat, rabbit, rooster,
stay kayo indoors. Kahit hindi kayo yung nabanggit na zodiac sign, kahit iba pa ang animal sign ninyo, indoors tayo. Kapag nagaganap po yung ring of fire na yan, yung eclipse na yan, saglit lang naman yan mga madam, mga sir. Sa loob muna tayo para po hindi natin makuha yung yin energies. Mga dapat iwasan habang nagaganap po ang annular solar eclipse o ang ring of fire. Una-una po, huwag kayong manatili sa labas. Isara ang pinto at bintana kapag nagaganap po yung eclipse. Saglit lamang po yan. Minsan po segundo lang natatapos na yan. So pwede nyo na ulit buksan yung bintana at pinto ninyo. At maglalagay po kayo ng asin sa four corners ng tahanan ninyo para po yung yin energies na maaaring nakapasok sa tahanan mo, i-absorb po yun ng asin. So, ang asin po na gagamitin dito, dapat po may tubig. Kumuha ka po, halimbawa po yung lalagyan mo, kumuha ka ng baso, lagyan mo ng asin, lalagyan po ng tubig. Kailangan may tubig siya para siya yung hahawak doon sa yin energies na makukuha sa tahanan ninyo. Halimbawa po kung kayo ay may trabaho at talagang kayo ay nasa labas, pwede ka pong mag-salt bath para ma-reset yung energies mo. Kapag maliligo ka po, maglagay ka ng konting asin para po maalis yung yin energies na maaring nakuha mo habang ikaw ay nasa labas. Noong nagaganap po yung ring of fire o yung eclipse. Okay? So, ang February 17 po, yan ay araw ng Chinese New Year. Swerte yan. Kaya lang, sumabay po na magaganap din yung annular solar eclipse o yung ring of fire. Kaya't meron ding malas na enerhiya, hindi lang malas. Grabing kamalasan po ang naidudulot niyan, hindi yan basta-basta. Kaya't pag-ingatan niyo po. Okay? At sunod po, kapag natapos na ang eclipse, kailangan po i-wipe ninyo yung sahig ninyo, i-mop ninyo yung sahig, punasan ninyo yung bintana ninyo ng may konting asin or konting suka, pwede yun, para maalis yung yin energies. Okay? Kasi nandyan yan, nasa sahig yan, mananatili yan sa sahig ninyo. Yung mga halaman na inilalagay sa front entry, malalakas po yung mga yan. At yan ay kinikilala bilang mga halaman na lumalaban sa negative energies na dulot po ng eclipse. Okay? Yung mga halaman na yan ay piling-pili para sa mga ganyang sitwasyon. Kaya sa tahanan natin, isa yan sa dapat meron tayo. Bukod po sa mga money plants na inaalagaan natin, mag-alaga tayo ng mga yan dahil umaakit din yan ng swerte. At sila po ang pinakamabisa na lumalaban po sa iba't ibang uri ng yin energies. Meron pa pong isang eclipse. Ito po yung blood moon. Magaganap po yan ng March. Okay? So, sa susunod na natin pag-uusapan yung tungkol po sa blood moon, sa March. March 3 po yan magaganap. Dito muna po tayo tumutok sa eclipse na magaganap ng February 17. Dahil sasabay po ito sa Chinese New Year. Kaya napaka-risky araw na ito na dapat alam ninyo kung ano yung ginagawa ninyo para po makaiwas kayo. Kasi gusto natin na makaakit tayo ng good luck energies. Kaya lang, baka maakit din natin yung yin energies o yung mga malas na enerhiya na dulot nito. Okay? At para po sa comment ni ma'am, swerte ba na magbukas ng tindahan sa 17 or 18? Ma'am, yung 17, swerteng araw yan eh. Chinese New Year po yan, so swerteng araw yan. Kaya lang, sumabay dito yung eclipse. So, hindi siya maganda na magbubukas sa araw na yan. Yan ay pinaniniwalaan po na hindi maganda dahil unstable ang energies. Ngayon, depende na yan sa kung ano yung nais mo, kung ano yung preference mo, kung ano yung tingin mo, yun naman yung nasusunod. Pero po, yun ay ayon sa paniniwala na yung araw na yan, kahit pa sabihin natin maswerte yan, hindi siya angkop para magbukas ka ng tindahan, maliban na lang
kung tumawag ka ng tutulong sa'yo or tumawag ka ng marunong para siya ang magga-guide sa'yo sa mga gagawin mo, pwede po yun. Okay? Para po sa mga nagtatanong tungkol po sa kanilang money tree, pwede ba itong i-trim? Pwede pong i-trim ang money tree, lalo na po kung ito ay malagong-malago na at ito po ay nakakaharang na. Pwede natin i-trim yan kasi ang pagtitrim po sa money plant ay nakakatulong sa kanyang health, mas lalago ito, mas dadami ang stems nito at yung dahon. Okay? Ito po yung pamamaraan sa pagtitrim. Magsisindi ka ng 3 insenso. Antayin mo na maubos yan at saka mo ito itrim. Pagkatapos mo itong itrim, magsindi ka ulit ng 3 insenso para naman po ma-activate ito. Okay? So may mga pamamaraan po na hindi yan pwedeng hawakan ng iba. Kung sino yung nag-trim sa kanya, siya lang ang hahawak dito. Okay? May mga pamamaraan po na ganyan sa pagtitrim ng money plant. Kasi hindi po yan normal na halaman na kapag tinrim mo, okay na. Iba po ang money plant. Okay? Lalo na kung yan ay nakalupa kasi may earth energies na mayroon dyan sa halaman na yan. So, kaibahan po doon sa mga halaman, may mga money plant na nasa tubig. Yung pong mga yan, kung nakatubig po, pwedeng ikat mo yan, iligay mo sa ibang lalagyan, pwede po yung ganon. Pero pagka yung nakalupa po, kinakailangan talaga magsisindi ka ng insenso para po ma-appease yung earth energies or maging offering ito sa earth energies dyan sa money plant mo. Okay? So, ilan lamang po ito sa mga dapat ninyong pakatandaan kapag ka nagaganap po yung solar eclipse. Ngayong 2026, malas yan. At yan ay papasok sa tahanan ninyo. Kasabay doon sa good luck energies na meron sa pagsalubong natin sa Chinese New Year ng February 17. So, tandaan lang po yung paglalagay ng asin sa 4 na kanto ng tahanan. Pwede rin ilagay yan malapit sa front door. Dapat may tubig yung asin. Okay? Pagkatapos ng eclipse, ilalabas yung asin. Palilipasin nyo lang 1 oras, 2 oras. Ilalabas or ibubuhos ninyo sa sink ninyo o sa lababo ninyo. Diyan yung ibuhos para ma-flush yan, maalis, mapalayo sa inyo. Okay? Pwede po yung ganon. At pwede rin maglagay ng tubig sa mangkok para ma-absorb yung negative energies o yung yin energies ng eclipse. Pero po, hindi ibubuhos sa halaman yan pagkatapos. Okay? Yan ay ibubuhos din sa lababo para ito ay mapalayo sa inyo. So, ilan lamang ito sa mga dapat inyong pakatandaan. Pero napakahalaga nito mga madam, mga sir, na masunod ninyo ito para hindi ito magdulot ng grabing kamalasan sa inyo. Kasi iba po ang eclipse. Lahat ng meron ka, lahat ng energies na meron ka, i-activate niya yan. Kay malas yan, kay swerte. Okay? So, kailangan bantayan yung araw na yan para wag ka munang lumabas habang nagaganap yung eclipse kasi minuto lang naman yan. Okay? So, palagi pong tatandaan mga madam, mga sir, sa 2026, napakahalaga ng tubig. Okay? Kasi yan ang ginagamit natin bilang pang-akit ng wealth at pang-kontra natin. Maraming salamat po sa panonood.